What's up guys and welcome back sa ating channel. For today's video guys ay magre-review and testing po tayo nitong latest power amplifier ng SMSL. Model ito guys ay AL400 High Resolution Power Amplifier. So, inside the box mga guys, nandito yung kanyang user manual, English and Chinese language. So, meron siyang previous dito guys na mga accessories, yung mga cable wire, Type-C, cable wire, tsaka yung kanyang AC cord, meron siyang antenna, syempre meron siyang remote control. So, ito naman guys, yung pinaka main unit. So, mabigat siya guys. You know? So, ito na po guys yung pinaka main unit ng SMSL na AL400. So, bali power amplifier po ito guys. Sa front panel niya guys, front view, ayan, meron siyang volume control dito. Dito na side is ito yung kanyang display. So, chichik na lang natin mamaya guys kapag naka-power on na to. Dito na side, nakikita natin yung kanyang modelo, AL400, tapos high resolution power amplifier. Ayan. Dito sa upper side is meron po siyang exhaust sa init. Dito na side guys, sa gilid makapal. Dito sa ilalim niya guys, sa ilalim na portion is meron po siyang rubber fit. Tapos meron din siyang exhaust sa init. Dito sa back portion guys, ayan. Dito na side is nandito yung kanyang power switch, socket. Dito natin ikakabit yung ating pinaka AC cord. So, dito na side guys, ito yung right channel and left channel para sa speaker out. Yan, kagandahan dito guys, meron siyang optical, pwede siya sa USB, antenna. Dito natin ikakabit guys itong antenna na to para sa ating Bluetooth wireless. Tapos, meron siyang HDMI kung gagamitin natin siya sa ating Smart TV. So, ito naman guys, ay ginagamit po ito patungo sa display screen. So, ito yung connector na to guys. Tapos, nandito guys, yung kanyang pinaka-input, meron siyang left and right phono, meron siyang auxiliary, meron din siyang SW out, meron din siyang coaxial dito guys. So, check natin guys yung kanyang pinaka-user manual kung ilang watts, tapos kung anong klase na amplifier circuit design yung ginagamit dito. So, meron din palang silver dito guys, tapos black. So, yung sa atin is black po yung ating item. So, makikita natin guys yung ginagamit dito na IC is TPA 3255. So, ito yung mga magandang klase na mga IC na ginagamit dito sa mga amplifier na to. Tapos, meron siyang volume control chip na made in Japan. Ito, pwede siya support sa MQA decoding and MQA-CD decoding. So, pwede siya guys, the third generation is pwede siya sa XMOS XU-316 PCM support to 32-bit and 768 kHz and DSD support to DSD 256. Tapos, meron siyang protection circuit sa overheat or overcurrent. Tapos, built-in high quality, high power audio switching power supply. So, kahit anong oras natin gamitin is pwedeng-pwede. Gaya ng mga power supply ng mga Wi-Fi, yan, mga switching power supply kasi yung mga gamit yan. So, kaya kahit hindi natin i-unplug yung unit is safe pa rin yung nating gamit. So, dito makikita natin guys yung overall na specification. Yan, sa input guys, marami yung kanyang input. Pwede sa RCA, pwede sa Bluetooth device, pwede sa USB, pwede sa optical, coaxial, tsaka phono. Pwede rin sa HDMI. Output power RMS. Yan, RMS yung nakalagay dito guys. So, kung naka 4 ohms tayo is meron siyang 165 watts times 2 or 165 per channel. Kung naka 8 ohms naman guys ay meron siyang 85 watts times 2 or 85
watts per channel. Yung kanyang input sensitivity in impedance guys, meron siyang 560 MB over 22 k ohms. So USB transmission na guys, pwede siya sa Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10, Windows 11. Pwede natin magagamit guys sa ating computer or laptop. Tapos yung size niya guys, makita natin dito yung kanyang pinaka-dimension. Meron siyang 254 by 44.99 by 210.4 mm. Tapos meron siyang bigat na 1.7 kilogram. So ito guys, yung gagamitin natin sa sound check ng SL na AL400 power amplifier. Bali itong nasa baba guys, dalawang subwoofer po ito na 15 inches. So around 1000 watts, 1000 watts. So kapag iparallel natin to guys, lalabas ito is 2000 watts with 4 ohms. So kaya naman i-handle ng ating power amp kasi pwede siya sa 4 ohms. Tapos itong nasa taas ay full range dual na 10 inches. So, meron po itong 850 watts, isang speaker, 850 watts. So, nasa 1,700 watts na itong dalawa. Tapos, kapag kasama na itong tweeter, 300 watts is around 2,000 watts na into 4 ohms. So, 2,000 watts nasa taas, tapos sa baba, 2,000 watts. So, ito yung kakabit natin sa isang channel, tapos itong dalawa sa isang channel ng ating SMS L na EL400 na power amplifier. So, siset up muna natin yung wirings patungo sa amplifier. So, ito guys, yung ating pinakabagong SMSL na EL400 power amplifier. So, kukonek muna natin yung pinaka-antenna niya para sa Bluetooth. Dahil titesting natin siya guys sa Bluetooth mode lang na hindi na kailangan gagamit ng RCE. Yan. So, testing natin ngayon Bluetooth sa ating cellphone, connect sa ating power amp. Dito. Yan. Siyempre, kukunin natin yung kanyang pinaka-easy cord. So, dito natin yan ikakabit kanyang easy cord. Yan. Tapos, kukonek na natin yung speaker guys dito sa likuran. So, itong wire to guys nakabit natin to sa taas ito. Sa ating pang full range. Yan. So, itong dulo na to guys, kakabit natin siya dito. Yan. Bali, pipili lang na tayo kung saan tayo kakabit. Sa right ba or left? So, dito tayo sa left kakabit natin. So, positive, kung saan yung positive niya guys, doon natin yung positive. So, negative, doon din yung negative. Yan, positive natin to guys yung ating speaker. So, negative dito. Higpitan lang natin guys para hindi siya matanggal. Yun So, ito na yung pumid natin for full range. Ito, yung wire. Itong wire na ito. Yan. Dito yan sa taas. So, ano natin sa baba? Dalawa. Kuha muna tayo ng wire. So, ito naman yung wire guys. Gagamitin natin sa dalawang subwoofer natin. Yan. So, ito. Tsaka ito. Naka-parallel lang to guys. Itong wire na to. Yan. Isang subwoofer. Tsaka isang subwoofer. Pinag-isa. Into parallel. So, out niya is 4 ohms. Ito. Yung dulo. Kukonek natin sa amplifier. Dito. Sa right channel. Yan guys. Ano yung pwersa itong amplifier. Yan. Okay lang naman to loadan ng malaking watts dahil direct lang naman to Bluetooth. Hindi tayo gumagamit ng mga processors, gaya ng mixer. Kung ano yung tunog ng output or input, yan dun yung ilalabas niya. So, kalmado pa rin yung amplifier natin dito. Tapos, pasok naman siya sa 4 ohms load.
So 4 ohms sa right, 4 ohms sa left. So ito siya guys, nakakabit na itong dalawang subwoofer. Dalawa po ito. Yan. Yan guys, nakakabit sa ating 15 inches subwoofer. So ngayon, try natin. Bale, Bluetooth lang yung gagamitin natin dito guys. Bluetooth lang. Yan. So, easy cord. Kuha muna tayo ng kuryente. So, ito guys, gagamit tayo ng adapter sa ating easy cord. So, plug in natin sa kuryente. Yan. Power on switch natin guys. Ito, yung ganyan switch. So, naka-power na po siya. Nasa taas yung ganyan power switch. Ito. Kapag naka-power off siya guys, nasa baba. Tapos, kung naka-power on, nasa taas. Ayan. So, check natin dito sa display. Ayan. So, ito yung volume niya guys, oh. Ayan. Ito try natin. Try natin guys, tingnan sa cellphone ko. Ito. Yung button pala guys, itong volume to is double purpose. Yan. Kapag pinindot mo siya, ito, i-side view muna natin kasi hindi makita. Yan. Ito. Baliktarin muna natin guys para makita ninyo. Ito. Yan. So, itong volume na to guys is double purpose. Meron siyang switch kapag pinindot natin. Kapag i-push natin siya guys, meron din siyang function ito. Makikita natin yung input, filter, subwoofer, tapos meron siyang EQ. Tapos pwede rin siya ma-transfer. Yan o. So marami palang function itong volume control na to. Merong EQ, loudness, phono select, yan, CEC, settings, tapos input. Sa input guys, i-select natin siya sa Bluetooth muna. Yan. Makikita natin, select natin sa Bluetooth ito. Tapos, enter natin. So, meron siyang USB, Bluetooth optical, tapos, coaxial. So, select natin Bluetooth, enter. Yan, naka-Bluetooth na po yun. So, check natin dito sa mobile phone kung makikita natin yung SMSL na EL400. So, check natin guys. So, ito guys, nakikita na natin yung model ng ating amplifier. So, select natin to SMSL EL400. So, enter. Tapos, i-pair lang natin guys itong device. So, allow and pair. Yan. So, connected na po siya guys. So, makikita natin is high quality audio yung nakakita natin ito. So, connected, active. Yan. So, try natin mag-play ng music. Itong amplifier na to. So, ikutin lang natin guys. So, hanap tayo ng music. Tapos, i-volume natin. Yan. Makikita natin guys, kapag ginalaw natin yung volume is makikita natin yung galaw din ng number ng volume. Yan. Kapag pinahinaan natin, mapupoint sa 0. Tapos, yung pinaka full volume niya is nasa 60. Ayan. So, off muna natin, tapos mag-play muna tayo ng music dito sa mobile phone natin. So, ito guys, naka-play na tayong music, tapos yung volume ng ating mobile phone, volume ng ating mobile phone guys, around 80%. Yan. Tapos, yung ating wireless microphone is tinanggal natin para madinig natin yung pinaka-quality galing sa sounds natin guys. So, hindi tayo gumagamit ng Bluetooth wireless. So, volume natin guys. Try natin pakinggan. Yan. So, tumutunog siya guys, oh.
natin. So hindi tumutunog ng sa taas. Makalos contact yung speaker natin. Try natin palitan itong isa. You know? Mayroon audio. DNT and Smart House Audio. Radarski. Try natin i-volume guys. Malakas din siya. Ito yung full volume niya guys. Ganda na tunog. Malalam, this is DJ Lena Banderas of 97.5 Love Radio Iloilo. And I support DJ Alex Smith Music Production. You know? DJ Mackie of Bina Remix. Surprise of Donala. Mga bayo din guys. Gigotti Lights and Sound. Powered by Live Products, DNT, and Smart House Audio. Radarski. So hindi umainit. Normal lang yung amplifier natin. Napakaganda guys itong amplifier. Malalam, this is DJ Lena Banderas of 97.5 Love Radio Iloilo. And I support So pansin natin napakaganda yung kaniyang audio guys. Malinis. Tapos pilisado din. Bumabayo din yung ating tig 1000 watts na box. Yung subwoofer, isang 1000, isang 1000. Naka 4 ohms na po yan kasi parallel. So bumabayo din siya. Tapos yung amplifier natin guys oh. So hindi man lang umiinit. Ayan. Sobrang ganda. Try natin ipaganahin yung kaniyang pinaka-equalizer. Pindutin natin. Hanapin natin yung equalizer guys. Ito, yung kaniyang EQ. Yan o. Yan, makikita natin yung frequency ng bass. Naka 0 dB, mid. Yan. Napakaganda guys. Yung mid, naka 0 dB din o. EQ. Yan. Pwede pa natin ma-adjust. Sa treble, naka 0 dB. Naka-flat lahat guys. Naka-flat lahat. Yan. So, maganda ito guys oh. Meron siyang frequency. Yan. Yung frequency niya is naka-flat 0 dB lahat. Pwede pa natin yan ma-adjust guys kung gusto natin pataasan. Yan. Yung bass. Yan. Naka 100 Hz yan. Kung gusto natin medyo matigas, around 140. Yan. So, 120 yung pinakataas niya. So, 100 Hz. Dito, pwede pa natin, oh. Mataas, guys. So, siset na lang natin 0 dB lahat para maganda yung quality. Ayan. Yan, switch niya. So, napakasulit guys itong amplifier nito. Pwede natin ma-set. So, titesting pa natin yung hanap pa tayo ng ibang music. So, stay tuned. So, play tayo ng music guys. I-adjust natin yung pinaka-equalizer niya. Siset lang natin guys. Pakinggan lang natin yung output ng ating speaker. Kung ano yung lalabas. Ayan. So, ibo-volume natin guys yung ating SL na AL400. Napakaganda guys ang amplifier ito.
Yan. So, volume natin guys. Speaker check. Speaker check. Speaker check. Speaker check. Seven De La Cruz, DJ, JB, and Verde Remix. Seven De La Cruz, DJ, JB, and Verde Remix. Seven De La Cruz, Verde Remix. So, yan guys, yung review and testing itong latest power amp ng SM-SL. So, model guys ay AL400 na high resolution power amplifier. So, napakasulit, napakaganda, napaka-durable. Ayan. Pagdating sa init guys, kalmado lang yung init. Ayan. Mabigat po ito guys. Napakaswak. Napaka-solid yung laman nito siguro. So, kung gusto nyo, buksan natin. Comment nyo lang down below guys kung gusto nyo makita
kung ano lang laman itong klase na amplifier. Kagandahan guys, meron siyang equalizer, loudness, subwoofer. Yan, meron siyang subwoofer dito guys sa settings yan. Ito. Yan, sa subwoofer, EQ, loudness, kahit ano guys, meron pang settings. Yan. Makikita natin yan lahat dito sa ating SL na AL400 power amplifier. So goods po siya sa indoor, pwede rin sa pang outdoor na rin guys. Pwede. Kung gamitan natin ng mixer, tatry din natin to sa mga susunod na video. Yan. Kadalasan ginagamit sa mga audiophile, mga component, mga branded na mga speaker. Yan. Napakaganda guys, gamitin guys. Walang noise, walang humming. Maganda talaga yung output, tapos high efficiency siya. Malakas. Tapos yan. Napakasulit. So sa gusto mag-avail ito guys, ilalagay ko sa video yung link. Ilalagay ko rin guys sa description box kung saan natin ito pwede mabili. So, yun lang guys yung video natin dito about sa SL na AL400. So, yun lang guys. Maraming salamat. God bless. Tsaka see you in my next video. Maraming salamat.